Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon insyaAllah, tafsir. At ngayon, ang sumunod na surah, Suratul Adiyat, insyaAllah. Ang Suratul Adiyat, ito ay ipinahayag din sa Makkah at ito ay binubuo ng 11 na ayah. So itong Suratul Adiyat ay ipinahayag nga sa Makkah at kabilang ito doon sa maikling surah o kabanata sa Quran. At sinasabi ito nga, al-kismu bikaylil harb al-kufranil insani wa harasihi. Nang buod ng aya na ito ay tungkol sa mga kabayo na pandigma at ang kawalan ng pananampalataya ng mga tao at paghahangad nila sa material na mga bagay. Al-Kisim bikaylil harb, yung panunumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga kabayong pandigma. Ng kisim o yung half na tinatawag, ito yung panunumpa. At ang Muslim, hindi siya pwedeng manunumpa sa ngalan ng iba pa liban kay Allah. Maaari lang siyang manumpa sa ngalan ni Allah. Pero si Allah, maaari siyang manumpa sa ngalan ng kanyang mga nilikha. Halimbawa, wal-fajr, wal-asr, at iba pang mga bagay na nilikha niya, na sinasabi ng mga scholar, ang mga bagay na ito na nanumpa si Allah sa ngalan ng mga ito, ay nagpapakita ng kadakilaan ng mga bagay na ito. Sinasabi, yaksumu ta'ala bil khayli ida ujriyat fi sabilihi fa'addat wa dabahat. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya raw ay nanunumpa sa mga kabayo na ito na pandigma kapag ito ay humahayo sa pakikibaka sa landas ni Allah at ito ay inihanda na para rito at kapag ito ay tumatakbo na. Kapag ito ay tumatakbo na. Itong pagtakbo ng kabayo, siyempre kapag ito ay tumatakbo, ito ay humihingal at ito rin ay ang siyang tunog na tinutukoy dito sa aya na ito o sa mga aya nito. Na yung adiyat, ang kahulugan ng adiyat, ito nga, mga kabayo na pandigma na tumatakbo, hinihingal, at ito yung maririnig mula sa kanila sa kanilang pagtakbo. Na ito nga, sawtul ladhi yasma'u o yusma'u minal faras hina ta'du. Ito ang tunog na maririnig mula sa kabayo kapag ito'y tumatakbo. Ito yung kahulugan ng title ng aya at ang unang salita sa aya na ito, yung wal-adiyat. Yung sumunod na aya, fal-muriyati qadha, na ya'ni istihaka ni alaha lis-sakhri fatakda minhu an-nar. So yung kanina, sinabi nga, wal-adiyati dabha, yung adiyat, yung kabayo na pandigma. At yung dabha, ito yung tunog na nanggagaling sa kanya sa paghingal. Fal-muriyati qadha, ang tumutukoy dito, yung mga kabayo rin na yon at yung muriyat, yung kanilang pag-apak sa mga bato, ay nagdudulot na ito ay kumislap, magkaroon ng spark. Na kapag ang dalawang matigas na bagay ay nagbanggaan, halimbawa dalawang bakal, nagkakaroon ng spark. So yung mga kabayo kasi, kung mga wild na kabayo, ang kanilang paa ay kukulang talaga.
Pero yung mga kabayo na domesticated, nilalagyan sila ng sapatos na bakal. Yung horseshoe, yung parang letter U. So bakal yun, at kapag yun ay tumatama sa bato, lalong-lalo na matitigas na bato at tumatakbo sila rito, makikita ang kislap na ito, syempre lalong-lalo na kapag gabi. Yung sumunod na aya, فَالْمُغِيرَاتِ الصُّبْحَ ya'ni al-igaratu waqtus sabah. At ito daw yung igara, ito yung pagsalakay sa umaga. At most specifically, bago pa sumikat ang araw, habang ang mga tao ay hindi pagising o natutulog pa, o kaya ay naghahanda sila sa kanilang araw. Ibig sabihin, magugulat sila sa pagsalakay ng kalaban. Katulad nung nababanggit doon sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hindi sinabi, ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yugiru sabahan wa yatasamma al-adan fa in sami'a adanan wa illa agar. So may mga pagkakataon na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang namumuno sa labanan. At may mga pagkakataon na yung mga tao na pupuntahan nila ay hindi nila matiyak o nagdududa sila kung kalaban ba ang mga ito. Kaya pupuntahan nila ito sa umaga at ipaparinig sa kanila ang adan. Ibig sabihin may mag-aadan na Muslim o kaya maghihintay sila na mag-adan yung kalaban sa oras ng Fajr. Pag walang marinig na adan, ay sasalakayin niya ang mga ito. Pero yung katulad din nung nangyari sa Hurubur Ridda, nag-aadan ng mga Muslim, hindi ito oras ng salah. Yung Hurubur Ridda, ito yung panahon na tumalikod sa Islam, yung marami sa mga Arabo nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang marami sa kanila ay ayaw magbayad ng zakah. Ayaw nila magbayad ng zakah, kaya dinigma sila ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So isa sa mga paraan upang matiyak kung ang mga tao ba na yun ay lalaban sa mga Muslim o kalaban ng mga Muslim, ibig sabihin nagmurtad na talaga sila. Mag-aadan ng mga Muslim at mag-aadan din yung mga tao na yun kung sila ay walang intention na lumaban. Ganun yung ginawa doon sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pero dito, yun nga, tinukoy din na maaring ang tinutukoy dito ay oras mismo ng Fajr. Inaabangan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung maririnig ba nila ang adan ng Fajr mula sa mga tao na ito. Na kung maririnig niya ito ay hindi na nila didigmain ng mga tao at kung hindi naman ay didigmain nila ang mga ito. Sumunod na aya, fa'atharna bihi naqa'ah, ang tinutukoy pa rin dito yung kabayo pa rin, yung adiyat. Kumbaga, yung 5 aya na sunod-sunod na naririto, ito ay pawang tumutukoy dun sa katangian ng adiyat. Yung fa'atharna bihi naq'a, ya'ni gobaran fi makanin mu'tarik al-khuyul. Yung naq'a na tinutukoy dito, ito yung alikabok na kumbaga kumakalat kapag ang mga kabayo na ito ay tumatakbo lalo na doon sa lugar ng labanan o lalo na doon sa konteksto ng aya na ito o ng sura na ito, ng adiyat na ito ay kumbaga sa disyerto siya nag-ooperate sa disyerto. So may mga lugar ng disyerto na mabato na kapag tumama yung paa nito sa bato ay kumikislap at kapag ito naman ay nasa buhangin, ikakalat nito o magiging dahilan nito na magkalat ang mga alikabok. Merong lugar sa Saudi Arabia, yung tinatawag nilang Sharura. So parang ganun na, tinawag daw siyang Sharura dahil yung mga kabayo daw na dumadaan doon ay kumikislap yung paa dahil matitigas yung mga bato doon. So sa ganitong konteksto din, itong sinabi ni Allah, na ang paa ng mga kabayo ay kumikislap
At ito'y sumasalakay sa umaga, yung pangatlong aya. At sa pang-apat, ito'y nagkakalat ng alikabok. Fawasat na bihi jam'a, na ang kabayo na ito, fawasat na bihi jam'a, sa pamagitan nito ay pumupunta o sumasalakay sa kalagitnaan ang mga kabayo na ito. Ay tawassatan na dhalikal makan kulluhun jam'un, na lahat sila ay sumasalakay sa gitna ng mga kalaban. Noong unang panahon, ang mga sundalo ay nadidivide lang sa dalawang malaking grupo. Yung infantry at saka yung cavalry. Yung infantry, sila yung mga sundalo na kumbaga naglalakad lang, at yung cavalry, sila yung mga nakakabayo. At madalas ang cavalry na ito, ganito yung taktika nila. Yung pumupunta talaga sila sa gitna ng kalaban, maaring sasalakay sila sa kanan o sa kaliwa, tinatag na flanking. Tapos pag nandun na sila, pupunta sila sa gitna ng mga kalaban para mabulabog yung kanilang formation. Mabulabog yung kanilang formation. Kasi kung sa isang direction lang nakaharap yung kalaban, magiging matatag yung kanilang depensa at pagsalakay. Pero kapag napunta na sa gilid nila at sa gitna nila, lalong-lalo na yung cavalry, may hirapan yung kalaban kasi nahati na yung kanilang atensyon. Nahati na yung kanilang atensyon. So ito yung dahilan na, kumbaga, nanunumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa Adiyat, dahil dito nga sa konteksto na ito, ang mga Arabo ay pinahalagahan talaga nila ang mga kabayo. Pinahalagahan talaga nila ang mga kabayo. Actually, sa pagdi-divide ng ganima, pagkatapos ng giyera, mas malaki ang matatanggap ng isang sahaba nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nagjihad, mas malaki ang kanyang matatanggap kung siya ay mayroong inaalagaang kabayo. At actually, mas malaki pa yung sa matatanggap niya, mas malaking porsyento doon ay para sa pagkain, pag-maintenance ng kanyang kabayo. Dahil napakahalaga ng kabayo sa panahon nila. So kung sa panahon natin ngayon, halimbawa may sasakyan, ginagastosan ng krudo, ginagastosan ng maintenance. So ganoon din yung mga kabayo noong panahon nila, alhamdulillah. So sa pamagitan ng mga ito ay nanumpa si Allah sa Adiyat na meron nga itong mga dakilang katangian. So itong 5 aya na ito, so meron pa dinagdag si Ibn Kathir rahimahullah, na binalikan niya dito yung falmugirati subha, na ang mga kabayo na ito ay ginagamit nila sa pagsalakay sa umaga. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma at ni Mujahid at ni Qatada, ya'ni igaratul khail subhan fi sabilillah. Ang pagsalakay ng khail, ng kabayo, sa landas ni Allah. O maaring yung khail sa konteksto nito, hindi lang yung mismong kabayo, kundi pati yung tao. Yung mismong tinatawag nga na cavalry. Wa qawluhu ta'ala, fa'atharna bihi naqa'a, huwal makanul ladhi jallat fihi, atharat bihi al-gubar, na ito nga yung lugar na nasa gitna na ng digmaan na nagkalat dito ang alikabok. At ganyan din sinabi ni Allah, fawasat na bihi jam'a, sinabi ni Al-Awfi mula kay Ibn Abbas na ya'ni jam'ul kuffari min al-adu, na yung pagsalakay ng cavalry sa kalagitnaan ng mga kalaban, ang kalaban na tinutukoy dito ay ang mga hindi mananampalataya. At ganyan din sa isa pang aya sa sumunod dito, innal insana lirabbihi lakanud. So ito na yung parte ng aya o ng sura na wala nang kinalaman doon sa Adiyat. Ito na yung parte ng sura, ng suratul Adiyat, na wala nang kinalaman doon sa kabayo. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang mga tao ay kanud. Yung kanud, ito ay yung tao na matigas ang ulo.
Tao na matigas ang ulo, tao na suwail, tao na hindi mapagpasalamat, tao na walang utang na loob, yun ang kanud. At sa salitang ito, inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sa isang salita na mayroong malawak na kahulugan. Hada huwal mukassamu alihi bima'na annahu line'mi rabbihi lakafurun juhudun. Ito ang ipinanunumpa ni Allah, na nanunumpa siya sa mga kabayong pandigma na ang mga tao nga sa biyaya ng kanyang Panginoon, ng kanilang Panginoon ay tumatanggi at nagtatakwil at hindi kumikilala. Sinabi ni Ibn Abbas at ng iba pang mga nag-ulat tungkol sa tafsir dito na al-kanud al-kafur. Ang kanud na ito, innal insana li rabbihi lakanud, ay kasing kahulugan ng kafur. Ibig sabihin, tumatanggi at hindi kumikilala. Tumatanggi at hindi kumikilala, na sa iba pang konteksto ng salitang ito, al-kanud huwa alladhi ya'ud al-masa'ib wa yansa ni'amallahi alayhi. Na sinabi ni Al-Hasan, maaaring ang tinutukoy dito ay si Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, na ang kanud ay ang tao na ang binibilang lang niya ay ang mga sakuna na dumarating sa kanya pero hindi niya binibilang, bagkus ay nakakalimutan niya ang mga biyaya sa kanya ni Allah. Ang binibilang lang niya yung mga panahon na siya ay nagdusa, naghihirap, pero hindi niya binibilang ang mga biyaya sa kanya ni Allah. Na dahil dito, siyempre hindi niya naiisip na siya ay mayroong obligasyon na sambahin si Allah o kilalanin si Allah. Na kumbaga, ang tao, madalas nag-iisip ang tao, mahanap ang tao ng justification para gawin ang isang bagay. So yung kufar, ito yung justification ng kanilang kufur. Isa sa mga justification ng kanilang kawalang pananampalataya, ang binibilang nila yung mga sakuna na dumarating sa kanila na hindi nila binibilang ang biyaya ni Allah. Meron kaming teacher nung high school, grade, third year, teacher namin sa chemistry. Sabi niya, atheist daw siya. Tinanong namin siya, bakit? Anong nangyari? Sabi niya, kasi may polio siya, hindi pantay yung paa niya. Hirap siya maglakad. Sabi niya, dasal daw siya ng dasal sa Diyos, hindi naman daw siya gumagaling. So parang ganun. Ganito yung tao na yun. Yung, kumbaga, ginawa niyang dahilan ang kanyang kapansanan para hindi maniwala sa Diyos o hindi maniwala kay Allah. So, may mga tao na makakaisip sila ng lahat ng dahilan para hindi maniwala kay Allah, samantalang napapaligiran sila ng mga bagay-bagay na pwede naman nilang ipagpasalamat. Napapaligiran sila ng mga bagay na pwede nilang ipagpasalamat. Yung isa sa mga nangunguna na astrophysicist, si Stephen Hawking, yung baldado siya, na naka-wheelchair, tapos hindi siya nakapagsalita siya sa pamagitan ng machine. Kalimutan ko yung sakit niya, kasi haba kasi yung pangalan ng sakit niya. So ganun din, sa parehong dahilan na hindi siya naniniwala sa Diyos, kasi kung merong Diyos, bakit daw siya nagkaganon? So merong mga tao talaga na ganito. Mas masahol naman yung tao na, kumbaga, normal naman yung katawan, kumbaga, tumatanggap naman ng biyaya, pero hindi pa rin nagpapasalamat at hindi kumikilala sa kanyang Panginoon. At sunod sinabi ni Allah, wa innahu ala dhalika la shahid. Nakahulugan nito, wa inna Allah ala dhalika la shahid. Ang tinutukoy dito na innahu, si Allah mismo. Nasa kahulugan nito, tunay na siya sa bagay na yaon ay saksi. Saksi si Allah na ang mga tao nga ay kanud, na hindi sila kumikilala, hindi sila nagpapasalamat kay Allah. Wa yahtamil an yaudad damir alal insan. Pero sinasabi rin naman ng mga scholar na maaring ang hu dito, yung huwa, yung he na tinutukoy dito, na pronoun, ay maaari rin namang tumukoy sa tao.
Maaaring tumukoy sa tao, at ito yung naging opinyon ni Muhammad bin Ka'ab al-Qardi, fayakunu takdirihi, at sa kanyang kumbaga pagpapaliwanag grammatically dito sa bagay na ito. Sinasabi niya na ang kahulugan nito, kung ang innahu dito, ang tinutukoy dito ay ang tao at hindi si Allah, wa innal insana ala kaunihi kanudan la shahid. Natunay ng tao sa kanyang kawalang pananampalataya at kawalan ng pasasalamat kay Allah ay saksi. Siya mismo alam niya na hindi siya kumikilala kay Allah. Ay bilisanin halahu ay dhahirin dalika alayhi fi aqwalihi wa af'alihi. Na ang tao, sumasaksi siya na siya nga ay hindi nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay lumilitaw sa kanyang mga pananalita at gawa. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nababanggit sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 17. Sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana al-mushrikina an ya'muru masyajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Hindi marapat para sa mga hindi mananampalataya na sila ay mamamahala sa mga masjid ni Allah, dahil sila ay sumasaksi sa sarili nilang kawalang pananampalataya. Sila mismo alam nila. Alam nila na hindi sila nananampalataya kay Allah. At actually, totoo ito. Maraming mga tao alam nila ang katotohanan tungkol kay Allah, tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi nila tinatanggap. Marami. Sa mga Hudyo, halimbawa, kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang Hudyo na namatay dun sa sa labanan sa Uhud. Hudyo, sumama sa mga Muslim sa labanan sa Uhud. Nagjihad siya kasama ng mga Muslim, pero Hudyo siya. Naniniwala siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ni Allah, pero hindi siya nag-Muslim, kumbaga. Hindi siya nag-Muslim. Alam niya na ang mga Muslim ang nasa tama, at alam niya na siya ay nasa pagkakamali, pero hindi siya nag-Muslim. Yun nga nakapagtaka sa mga tao na ito. Si Abu Talib, alam niya, sumasaksi siya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ni Allah, pero hindi siya nagsyahada. At sa iba pang mga pagkakataon, halimbawa yung kwento ng isang paring Kastila na nag-Muslim, nabuhay siya mga 1490s, ganun, sa Mallorca, sa Spain. Ang pangalan niya Anselm Tormeda. Nag-Muslim siya. Ang naging dahilan ng pagmumuslim niya, yung yung obispo. Kasi pinagtatalunan nila kung anong kahulugan ng isang salita sa Biblia, yung Parakletos, na galing yun sa Greek na Bible, at sinabi sa kanya ng kanilang obispo na tinutukoy talaga doon yung propeta ng mga Muslim. Tinanong niya yung obispo, ba't di ka mag-Muslim? Sabi ng obispo, nasanay na raw siya sa marangyang buhay, at kapag magmumuslim siya, mawawala sa kanya yung kanyang mga pinapakinabangan na marangyang buhay. So hindi na siya nag-Muslim. Alam niya nasa kufur siya, alam niya na siya ay nasa kawalang pananampalataya. Kaya si Anselm Tormeda, nag-migrate siya papuntang Tunisia, nag-Muslim siya, nag-aral siya ng Arabic, at meron siyang mga naisulat nga na libro, at kabilang doon yung Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib, na translate ko rin yun, pinatranslate sa akin yun ng isang pulis na noon pa sa Saudi. Napakagandang libro, na nabanggit niya yung tungkol sa doktrina ng Kristyanismo, at sinulat niya yung sa wikang Arabic, si Father Anselm Tormeda. So yung obispo nila, alam niya na sila ay nasa kawalang pananampalataya, pero hindi siya nag-Muslim. So may mga taong ganito, alam nila na mali sila, pero pinanindigan na nila yung kanilang pagkakamali. Pinanindigan nila yung kanilang pagkakamali.
At isumunod na aya, pang-7, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, ay wa innahu lihubbil khairi huwal mal lasyadid. Na tunay na siya, ang tao, sa pagmamahal sa khair, ang khair na tinutukoy dito, hindi yung kabutihan. Yaman ang tinutukoy dito. At syadid, ibig sabihin ng syadid, matindi. So matindi ang pagmamahal ng tao sa yaman. So actually itong aya na ito, yung sumunod na aya na ito, itong pang-8, itong naging dahilan kung bakit ang ilan sa mga mufassirin ay naniwala na yung wa innahu ala dhalika la shahid, ang tinutukoy doon yung tao, hindi si Allah. Kasi yung sumunod na aya, ang tinutukoy din doon yung tao. Na tunay na siya rito ay saksi at tunay na siya sa pagmamahal sa pera ay matindi. So parehong tinutukoy dito sa parehong innahu ay ang tao. At ang sumunod na aya, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil kubur, na hindi ba niya nalalaman kapag ang mga nilalaman ng libingan ay kumbaga binuksan o inilabas. Nang tinutukoy muli dito sa damir dito, tao rin. Kaya nga yung mga ibang mufassirin doon sa aya na yon na innahu ala dhalika la shahid, naniniwala sila ng tinutukoy dito ay mismong ang tao at hindi si Allah. Bagaman maaring tumukoy din yun kay Allah. Dahil nga, afala ya'lamu idha bu'thira ma fil kubur ay akhraja ma fiha minal amwat. Di ba niya nalalaman kapag inilabas na ang nilalaman ng mga libingan ng mga patay, at ito ay doon sa araw ng paghukom mangyayari. Wa hussila ma fis sudur. At isiniwalat ang nilalaman ng mga puso o ng mga dibdib. Na sinasabi, ya'ni abraza wa adhara ma kanu yusirruna fi nufusihim. Kapag isiniwalat na kung ano ang inililihim ng mga tao sa kanilang mga sarili. Inililihim na lahat ng inililihim, lalo na yung mga kawalang pananampalataya o panlalamang sa kapwa at iba pa. Lahat yun masisiwalat. Kaya nga yung tao sa mundo, huwag iisipin ng tao na maaring siya ay nanlalamang sa kanyang kapwa na wala itong consequence. Merong consequence. Hindi ka man mapanagot ng batas ng tao, hindi ka man mahuli ng kapwa mo tao sa iyong panlalamang, naroon ang araw ng paghuhukom na si Allah mismo ang maghahatol doon. At panghuli, inna rabbahum bihim yawma idil lakhabir, tunay na ang kanilang Panginoon sa kanila ay nakababatid. Ay laalimu bi jami'i ma kanu yasnauna wa ya'malun, sinasabi na ang nakakabatid, siyempre si Allah ito, nakababatid at nakakaalam sa lahat ng kanilang mga ginagawa at ikinikilos, wa majazihim alayhi awfaru al-jaza, na itong si Allah na pinaka nakakakilala sa kanilang mga ginagawa, siya rin ang siyang maggagantimpala sa kanila sa kanilang mga ginawa. Gantimpala na parusa o gantimpala na biyaya. Kasi ang gantimpala, yung salitang gantimpala, maaari siyang magamit as reward or parusa. Okay? Kasi halimbawa sa Quran, halimbawa doon sa Suratul Naba, yung jaza o wifaqa, nararapat na gantimpala. So maaring yung jaza, hindi lang ito gantimpala na mabuti, maaring ito ay gantimpala na masama, parusa. Kaya nga, di ba yung sa halip na magsasabi ka ng thank you, syukran, pwede mong sabihin, jazakallahu khairan, gantimpalaan ka nawa ni Allah ng mabuti. Kasi technically, pwede kang gantimpalaan din ni Allah ng masama. Kasi pwede mo nga rin sabihin, jazakallahu syarran, gantimpalaan ka nawa ni Allah ng masama. So si Allah, na siyang nakakaalam sa mga ginagawa ng mga tao,
sa kanilang mga inililihim. Siya rin ang magagantimpala sa lahat ng kanilang mga gawain. Alhamdulillah. So ito yung Suratul Adiyat, yung ika-100 na surah sa Quran. So yung susunod na matatalakay natin next week, inshallah, ito na yung yung Suratul Zalzalah. Na nga sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah na para sa Muslim mainam na kahit papano makabisado niya yung Fatiha at yung Suratul Zalzalah hanggang Suratul Nas. Ito yung minimum na dapat makabisado ng bawat isa sa mga Muslim, inshallah, dahil sa napakagandang kahulugan ng mga sura na ito. So itutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.